Mga kapatid ko Jesucristo, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, Father. Unang araw ng ordinaryong panahon kung saan tayo ay inikahit ng simbahan na pagnilayan ang ating araw-araw na buhay bilang mga Kristiyano. Hindi ibig sabihin na dahil sa ordinaryong panahon, walang mangyayaring extraordinaryong mga kababalaghan o di kaya'y extraordinaryong mga gawain na ating pwedeng gawin. Kundi sa araw-araw nating pamumuhay, lahat ng ating mga gawain ay magiging extraordinaryo sa mga mata ng Diyos kapag bigyan natin ito o lagyan natin ito ng pagmamahal at pagpapahalaga, lalong-lalo na sa pagbigay ng atensyon sa mga taong ibinigay ng Diyos sa atin, membro ng ating pamilya, komunidad, at ang sambayan ng banal. Pagmamahal dahil alam natin na ito ang utos ng Panginoong Diyos sa atin, lalong-lalo ng ating Panginoong Jesucristo, na kung saan kailangan natin bigyan ng papahalaga ang pagmamahal natin sa Diyos upang maging tapat tayo sa ating mga gawain, lalong-lalo na ang pagbibigay papuri at pasasalamat sa Panginoon. At alam natin na sa bawat pagpapahalaga na binibigay natin sa bawat isa sa atin, makayanan nating bigyan ng pansin ang ating araw-araw na paglalakbay patungo sa kabanalan ng buhay. Dahil alam naman natin na sa bawat yugto ng ating buhay ay may marami tayong mga karanasan, lalong-lalo na ang mga nakalipas na kung saan minsan nagiging multo ng ating buhay sa kasalukuyan, na kailangan nating iwaksi at ipagpatuloy ang ating paglalakad sa kabanalan ng buhay. Huwag nating isipin na hindi natin kaya na gawin ang kung ano ang kailangan natin gawin. Huwag tayong mag-alinlangan. Totoo, parang napakasimple na maging isang eksperyensya o karanasan ni Ana bilang isang asawa na walang anak at tumatanda na. Andoon yung pagdududa, pag-aalinlangan sa kanyang paniniwalataya sa Diyos. Kahit araw-araw niyang ipinapanalangin ito at pinagsusumamo sa Diyos na ibigay sa kanya ang biyayang ito. Ngunit kahit ganito ang kanyang sitwasyon, alam natin na may mga tao pa rin gustong ibagsak ang emotional life ng isang tao. Alam mong may karamdaman yung tao, alam mong may kapansanan yung tao, ibubuli mo pa. Ganoon yun. Hindi natin alam kung gaano kasakit sa kalooban ni Ana, na asawa ni Elkina, na maging ina ni Samuel, na propeta, isang dakilang propeta ng Israel. Ngunit alam natin na dinirinig ng Diyos ang kanyang mga panalangin. Kung i-imagine rin natin ang tawag ng 4 na disipulo ng ating Panginoon Jesucristo, parang isinalaysay dito ni Marcos, napakasimple lang. Ngunit alam natin, lalong-lalo na sa amin na mga magpapari, na hindi ganoon kadali na iwanan ang pamilya, iwanan ang pangarap na gusto namin. Sino ba naman ang may walang pangarap na maging sa hinaharap? Ako noon, ano bang pangarap ko noon bago ako maging pari? Makapagtapos ng pag-aaral, maging accountant, mag-aral ng law, para maging lawyer,
para maging maganda ang buhay, maging maginhawa ang buhay sa hinaharap. Ngunit kapag ang tawag ng Diyos ay dumarating, para bang hindi mo alam kung anong gagawin mo. Babalik ka sa pinakabase ng iyong mga plano at pagnanais at mga pangarap sa buhay. Kaya mga kapatid, hindi rin ganoon. Sa kultura ng mga Hebreyo na kung saan iiwanan nila ang kanilang mga magulang. Iiwanan nila ang kanilang mga profesyon bilang mga mangingisda upang sumunod kay Jesus na alam natin hindi pa nila kilala masyado. Ngunit alam natin na kailangan natin hindi mag-alinlangan kapag tinawag tayo ng Diyos upang maglingkod sa Kanyang sambayanang banal. Dahil alam naman natin na kapag ang Diyos ang siyang tumatawag, kailangang tugunan upang ang grasya ng bukasyon ay lalong lumalago sa buhay ng isang tao. Gampanan ng maayos at mabuti sa araw-araw na pamumuhay na may kabanalan at pagmamahal. Naway ang karunungan ng Diyos ay patuloy na maging ating liwanag habang tayo naglalakbay sa mundong ito patungo sa kahariang ipinangako sa atin ng ating Panginoon Kristo. Amen.